Hey guys, good morning. Okay, kakauwi ko pa lang. Kinuha ko tong setup na to. Ito nakikita niyo. Hindi akin to sa tropa to. Yan, pinapatest niya sa akin tong ginawa niyang small setup lang din to, guys. Okay? 1,000 watts na pure sine wave na inverter. Ayan, pakita ko, guys. Okay, 1,000 watts. Tapos generic na SCC. May watt meter, may relay, may LBD. Okay, breakers, may ito yung pinaka-outlet niya, tsaka dalawang baterya na 25Ah. Okay? Hindi ko alam kung ibinebenta niya to, pero wala pa akong idea kung magkakano. Pero normally siguro ito kasama yung mga baterya, walang panel, guys, aparato lang, no? Aparato tsaka baterya. Siguro more or less nasa 8,000 siguro itong ganito. Hindi ko alam. Ano lang yan, approximately lang yun. Ngayon, guys, kung kayo bubuo nito, guys, kung kayo gagawa nito, mas makakamura kayo. Okay? Kung kayo ang gagawa. Pero kung ipapagawa ninyo, natural, babayaran nyo yung professional pinuntaong gumawa, nung abala ng tao na gumawa, at etc. May mga words din kasi yan, no? Okay? So, kung kayo gagawa, malamang baka mas mamakamura kayo kasi syempre effort nyo yun, kayo gagawa eh. Pero kung papagawa nyo sa ibang tao, natural, may markup yun. Ang tawag doon, professional fee. Professional fee tawag doon, hindi overpricing. Okay? Iba yung overpricing, natural, kukunin sa supplier ng presyong wholesale. Tulad ako, naka-affiliate ako sa Shopee, naka-VIP ako. Okay? Naka-VIP ako, naka-affiliate ako sa Shopee. So, may discount ako. Makukuha ko yan ng mas mababang presyo, ng wholesale. Okay, pero kung kayo ang bibili, kung naka-affiliate kayo kay Shopee at naka-VIP din kayo, membership, makukuha nyo din mas mura at wala kayong labor cost. Okay? So, huwag nyo sabihin na overprice. Okay? Ngayon, pag ito tulad itong inverter na to, guys, 1,000 watts yan. Guys, so 1,000 watts. Anong ibig sabihin yan, guys? Sa mga hindi marunong, ang 1,000 watts, guys, more or less 50%, okay? More or less 50% ang continuous power niyan. Okay? Anong pag sinabing continuous power? Sa lahat ng isasaksak mo dito, okay, lahat ng isasaksak mo na appliances, may mga wattage yan. Halimbawa, clip fan, halimbawa, electric fan, halimbawa, TV, etc. May mga wattage yan. Okay? So, hanggang 400, or alam ko 400 to eh. Hanggang 400 continuous power, yun ang kaya niyang isupply. Okay? Yun ang kaya niya isupply. Hindi ibig sabihin na 1,000. Yung 1,000, guys, yun yung surge. Okay? Yung peak niya. Halimbawa, unang bukas ng electric fan, mataas yan eh. Mataas yan, yung starting niya. Halimbawa kung 60 watts yung electric fan, ang unang start niyan, 70, 80, ganun. So, hanggang doon siya sa 1,000. Okay? So, pag umanda na sa electric fan, babalik na yan, mag-i-stable na yan, pababa doon sa wattage na rated niya, rated power niya. Kung 50 watts siya, doon siya mag-i-stay. Pero pag unang pindot mo ng electric fan, may surge yan, may peak yan. Yun, hanggang 1,000 siya. Pero ang continuous output niya is 400. Okay? Ngayon, ilang electric fan, ilang ilaw. Guys, kung sa ilaw, madami. Kasi kung 15 watts lang ang ilaw mo, times 10 mo yung ilaw mo, 150 watts. Okay? Dagdagan mo ng 5 electric fan, kung sabihin mo 50 watts, 250, 400 watts, sabihin mo na. Okay, kung mga clip pan lang gamit mo, guys, mas madaming clip pan.
Okay? Yun ang kaya nito. Ngayon, ang tanong, kasi may mga hindi nakakaalam, hindi nakakaintindi. Kahit sabihin mong 400 watts ang capacity nito, ang continuous power nito, kahit hindi ka umabot sa 400 guys, sa dami mong sinaksak, hindi naman kaya ng baterya mo. Ayan, yung baterya na ganito guys, yung baterya. Okay? Hindi porket kaya ng inverter mo, kakayanin ng baterya mo. Depende yan guys. Baterya magdadala guys, baterya. Okay, baterya magdadala. Kung mahina, kung konti yung baterya mo, tapos ang load mo madami, kahit hindi mo ma-reach yung 400 na to, maglolobat ka. Kasi nga kulang ka sa baterya. Okay, so depende yan. Depende sa gamit mo yan. Hindi yan, pag sinabing naka-solar ka, unli ka na. Okay, hindi yan magic. Okay, hindi magic yan na nag-solar ka, mag-a-unli ka na, 24 hours ka na. Lalo na kung naka-small setup ka lang. Kung naka-small setup ka lang, intindi mo yung setup mo. Hindi magsisinungaling nga. Pag ubos ang baterya, maglolobat yan, huwag mong pilitin. Ganon lang yan. Hindi yung masyado ka nagmamarunong na sa baterya, kung kulang baterya mo, anong gagawin mo? Di magdagdag ka. Ganon lang yan guys. Wag niyong ipilit na hindi pa umaabot ng 400 watts tong inverter. Lobat na kaagad, patay na kaagad. 400 nga ang kaya niya kahit nga hindi siya umabot ng 400 kung wala ka naman, kung lobat na yung baterya mo, anong gagawin? Ganon guys ang hindi mo pwedeng sabihin na continuous yan guys. Trial and error yan. Kasi depende yan sa load mo. Tulad dyan sa akin, 4 na ganyan ang ginagamit ko. 4 na maliliit. Ang nakasaksak lang dyan, ilaw lang. Tsaka electric fan ko. Ayan. Pero kung sasabihin mo 24 hours yan, hindi magte-24 hours yan. Kaya tinitipid ko yan. Ginagamit ko yan. Yan, tulad yan, makulimlim ng konti. Nakakagamit ako kahit paano kasi may balik yung charging niya. Pero pagdating ng alas 3 ng hapon, palubog na araw, syempre mahina na yung karga ng mga panels ko. So magtitipid na ako. So para umabot siya ng 24 hours sa akin, sa ilaw lang. Walang electric fan. Kasi nga hindi nga aabot talaga yan. Hindi aabot talaga. Ngayon, kung madami kong baterya, walang problema. Mahal nga baterya kasi. So tipid-tipid muna ako. Okay guys, yung magandang setup guys, kung ulitin ko, kayo gagawa sa sarili niyo ganito guys. Kayo mag-a-assemble nito, kayo magpo-provide lahat at kayo mag-a-assemble guys. Mas mura niyo makukuha to. Tama nga yung isang vlogger na si Jeffrey Perman Anong sinasabi niya doon? Mas magaling na kayo na lang gumawa. Kasi pag siya ang gagawa, natural. Mas mataas yung presyo. Bakit? Utak niya yung gumana doon Siya nag-assemble nun, Siya yung may idea dun Ang binabayaran mo dun yung professional fee ng tao. Hindi lang yung aparato. Okay, yung aparato, kung kaya mong gawin, hindi ikaw gumawa, mas makakamura ka. Kaya huwag niyo sabihin sa mga nagbebenta ng ganito guys, o nag-a-assemble na ganito, na ino-overpress kayo. Hindi ganun yun guys. May professional fee na tinatawag, may labor cost na tinatawag. Kung kaya nyo naman gawin, ayaw nyo magbayad ng labor, kayo gumawa. Pero kung magpapagawa kayo, matik yun, may labor cost. Wala naman libre ngayon Hindi naman pwedeng ibinili ko to ng 1,000, ibibigay ko sa iyo ng 1,000 din, tapos ako nag-assemble lahat. Bumiyay na lang sana ako ng tricycle. Hindi na ako nag-abala sa sarili ko. Di ba? Naganap na lang ako ng ibang pagkakakitaan. Kaysa bubuuin ko to for free. Hindi ganun yun. Walang ganun guys. Sa nagpapagawa, sa mga gusto magpagawa, intindihin nyo yun guys. Mas magaling kung kayo naggumawa sa sarili nyo ng ganito. Mag-aral kayo guys. Libre lang mag-aral. Andiyan na, mag-YouTube kayo. Libre na mag-aral. Ngayon, pag pinagawa mo sa iba, lalo na to, technical to kasi electrical to Electrical to, medyo technical to. Natural, magbabayad kayo ng labor cost. Kasi yung naggawa nito, nag-aral. Kumbaga, kahit nga hindi na sa ganito guys ibay na lang natin guys Magpapalit ka lang ng bearing ng gulong may bayad
Nagpa-change oil ka lang ng motor, may bayad eh. Ganun guys yun eh. Di ba? Nagpagawa ka ng motor mo, nagpapalit ka ng ganito, may bayad eh. Yun ang di naintindihan ng iba guys na nagpapagawa. Ewan ko, gusto siguro makamenos. Anyway, pag nagpagawa kayo ng ganito guys, baterya guys ha, papaalala ko sa inyo ulit, baterya ang magdadala niya to, lalo na pagkagabi. Okay? Kahit sabihin mong may 2 kang baterya, 3 kang baterya, 4 kang baterya, kung yung load mo naman is more than that, hindi talaga tatagal ng 24 hours ang setup mo unless magtipid ka. Okay? Magtitipid ka, lilimitahan mo yung gamit mo. Ngayon, kung talagang continuous yung gamit mo, natural, kailangan mo ng mas malaking baterya, kailangan mo mag-upgrade ng baterya. Okay? Kasi sa gabi wala namang araw. Okay? So, hindi naman nagkakarga to. Full battery lang yan. Kung cellphone mo nga, nalolobat eh. Diba? Baterya nga ng kotse guys eh. On mo lang magdamag yung ilaw eh, lobat ka na kinabukasan eh. Discharge yung baterya mo eh. Diba? Paano pa kaya yung mga ganitong baterya guys? Na kakargaan mo ng mga electric fan, ilaw, etc. Cellphone, TV. Natural, malolobat yan guys. Yung mga 2SM na baterya ng sasakyan eh, kahit 3SM na baterya ng truck. Iwan mo lang ilaw ng magdamag eh. Kinabukasan nyo, discharge na kagad eh. Hindi ba? Ganun talaga eh. At hindi yan 100% foolproof na yung calculation ng baterya is ganun talaga siya. Meron yan tinatawag na 20% plus or minus sa usage mo. Kasi guys, may system loss yan. May system loss yan. Siyempre, nagtatravel ang kuryente dito guys. Breakdown ko. Nagtatravel ang kuryente through wires. Umiinit yan mga yan. May mga resistance yan. Okay? So, hindi yan foolproof na 100% na pag nag-calculate ka, yun dapat ang lalabas. Hindi. May plus or minus 20% palagi yan guys pag electronics. Kahit nga sa bill ng kuryente ng Meralco may system loss eh. Kahit hindi na sa nakaw dahil sa resistance yan eh. Resistance ng wire, lahat yan guys, umaabsorb ng kuryente yan. Papunta rin sa isang appliances. Okay? Sana, pag-aralan nyo muna yung mga ganitong basic sa electronics bago kayo mag-complain kung bibili kayo bakit nalolobat yung system nyo. Guys, walang magic sa ganito guys. Hindi porket gumasos kayo, unlimited na kayo sa kuryente. Okay, kung gusto nyo ng unlimited sa kuryente, gumasos kayo guys, pinaka-minimum niyan, 250,000. Huwag kayong gumawa ng ganitong mga small setup lang na tinatawag. Kung gusto nyo ng pangmatagalan guys, kung may budget kayo, 250,000. May kilala ako nag-i-install niyan. 250,000, pinaka-lowest niyan, 250,000. Depende nga sa setup nyo guys eh. Ngayon, kung kulang yun, kailangan nyo mag-upgrade. Natural, hindi nyo pwedeng magikin yan na palakpak lang. Okay na dapat. Hindi ganun ng electronics. Kumbaga, naalala ko nagre-repair ako dati ng TV. Pag bangungot yung nire-repair mo, kumbaga, mahirap yung trouble. Sasabihin ni customer, ba't matagal? Alam mo, laging dahilan namin dyan, hindi naman kami magikero technician kami. Hindi yan pagka pumalak pa kami, gawa na kaagad. Yun ang binabayaran nyo guys sa gumagawa ng ganito at sa gumagawa ng mga electronics. Yung labor cost, kasi nag-aral yung mga yan eh. Kahit sabihin mo 1 oras lang yung ginawa yan, nag-aral yung mga yan. Ngayon, kung kaya mo namang gawin para makatipid ka, di ko na gumawa. Para hindi ka magbayad ng labor cost. Magpakabit ka nga ng socket ng kuryente eh. Kahit ganitong kuryente na, magpakabit ka ng ganito, 500 na singilan eh. Oh. Bakit? Kasi nag-aral yun mga yun. Ang tawag doon, professional fee. Okay? Professional fee tawag doon. Hindi yun minagic lang na gumanon eh. Gawa na kaagad. Kaya advice ko sa inyo guys, kung ayaw nyo gumastos, huwag kayo mag-solar. Okay? Kung gusto nyo mag-solar, ayaw nyo gumastos sa labor, kayo bumuo. Mas makakamura kayo. Kayo mag-design, kayo lahat. Okay? Hindi yung magre-reklamo kayo dahil nalolobat yung
system ninyo, kailangan nyo mag-upgrade eh. Natural yun eh. Small setup lang yan eh. Oh. Pinaliwanag ko na may mga system loss yan dahil may mga wears yan, may mga resistance yan, umiinit lahat yan. Ito nga eh, binigay sa akin to full charge eh. Kinuha ko full charge daw to. Pag inon ko yung baterya, oh. Ano siya? 11.4 lang oh. Oh, full charge daw siya. Ano sa akin na, 12.0 lang. Oh. Oh, ayaw mag-unong inverter. Oh. Bakit? Oh. Dahil nga low bat. Oh, hindi naman ginagamit kasi kakagawa lang. Oh. Yan talaga eh. Hindi naman yan magic. Hindi yan magic na kung gusto mo 24 hours dapat siya. Eh kung kulang yung setup mo, kulang. Wala tayong magagawa dyan. Okay guys, kung gusto nyo magpagawa ng ganito, sinasabi ko na sa inyo guys, gagasos kayo. Kung i-install nyo sa bahay nyo, natural gagasos kayo. Bakit kayo gagasos pag pina-install sa bahay nyo? Siyempre, magbabayad kayo ng labor ng tao para i-install to sa bahay nyo. Otherwise, ikaw mag-install. Okay? Magbabayad ka sa tao kasi ikaw connect sa breaker mo. Kung gusto mong i-rect ka sa mismong buong bahay mo, magbabayad ka ng labor cost. Okay? Magbabayad ka ng labor cost kung sino magbubuhat ng panel papunta sa bubong mo, magbabayad ka. Sino magwa-wiring ng bahay mo, magbabayad ka. Natural. Bibili ka ng wire, bibili ka ng gagastos ka guys. Kung ayaw nyo gumastos, huwag kayo mag-solar. Kasi gastos talaga to. Kaya ang tawag dito guys, investment. Investment to guys. Ngayon, kung nakukulangan kayo sa setup nyo guys, dahil bumili kayo ng small setup guys, mag-avail kayo ng mga big setup. Gumastos kayo ng mga 200,000 to 500,000 or more. Yun, kasi yung mga bateryang pang matagalan talaga guys, nagre-range yan yung sabi mong pang 24 hours na talaga, mayroon talagang presyo yan, mga 15,000, 12,000, depende yan guys. Pero yung mga ganitong baterya guys na pang small setup, mga 1,200 lang to eh. Yan, itong mga ganitong baterya. Kung ayaw nyo gumastos, huwag kayo mag-solar. Kung gusto nyo mag-solar, natural, gagastos kayo. Kung ayaw nyo bayad ng labor, kayo gumawa. Kayo bumili, kayo gumawa lahat. Wala kayong babayaran ng labor nun, kayo gumawa. At your own risk yan. Okay? Ganun yan guys, ganun ang paggawa ng solar. Binabayaran mo yung tao para igawa ka ng setup. Okay? Hindi ko pinopromote to. Gusto ko lang din makatulong, kaso yung iba nagbabackfire sa akin. Tinulungan mo na, gusto 24 hours agad. Hindi ganon guys, walang magic. Walang magic sa ganito. Kung pag lobat ka, ibig sabihin magdagdag ka ng baterya. Ganun lang yun. Hindi yan magic. Hindi mo pwedeng pilitin yung baterya mo na mag 24 hours kung kulang nga sa load mo. Okay? Kahit ako, kumbaga, responsible user lang siguro ko. Kaya nagagamit ko to. Itong mga baterya ko itong mga pang-ibig na katulad na ganito guys, puro use lang yun eh. Puro use lang na baterya yun, pero puro pinanghingi ko lang yun sa mga pinagdumaan na e-bike. Yung TV ko sa kwarto ko guys, dalawang malaki na bulb regulated lead acid. Para sa TV ko lang yun guys. Para sa TV lang, tsaka sa isang clip fan. Yun lang yun. Ang gamit nun. Kasi pag nilagay ko rito para sa buong bahay yun, malamang yun, ubus yun. Kaya, portion lang ang ko guys. Portion lang ang assemble ko. Assemble ko rito sa sala, iba. Assemble ko sa kwarto, iba. Hindi ko kayang ibuo kasi magastos nga. At mabigat. So, portion ko lang. Ngayon, kung gusto nyong makatipid sa kuryente, bumuo kayo nito. Pero, as I said, gagastos kayo guys. Gagastos kayo. Pero investment yan. Investment yan. Hindi yan gagastos ka ng 10,000. Okay na lahat. 15,000. Okay na lahat. Hindi ganun guys. Kahit sabi mo gumastos ka ng 50,000, hindi magiging okay. Yung may kakilala ko, may ari nito guys. Ginawa namin sa dito rin, sa St. Joseph. Yung may ari nito. Shoutout sa'yo para Jackson. 100,000 mahigit ang ginagastos niya na dun sa solar setup niya. Okay?
4 na baterya ang malalaking katulad sa akin na valve regulated lead acid. Kulang pa din yun guys. Naka-hybrid na yun ha. Kulang pa din. Nagtitipid na yung mga yun. Hindi na nag-aircon, hindi nag-ano. Kulang pa rin. Kasi ganun talaga guys. Kasi nga, ang buo natin ng ganito is small setup. Ngayon, kung may pera ka naman talaga, kung may budget ka naman, why not? Maglabas ka kagad ng 500,000, no? Di tapos na kagad problema mo. Ngayon, kung wala ka namang halagang 500,000 or 250,000 as minimum, magsisimula ka sa ganito guys, tapos mag-upgrade ka, mag-upgrade. Hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Hindi yung porket gumastos ka ng ganito na kagad. Walang ganon guys. Unless may pera ka, gumastos ka ng malaki-laki. Kasi ako, wala akong pera, so small setup lang ako. Hanggang dito lang muna kaya ko. Diba? Hanggang dito lang muna kaya ko, so okay lang yun. Para sa akin. Ganun lang yun. Hindi yan magic. Walang magic guys. Tatansyahin mo kung ano gamit mo, tatansyahin mo kung hanggang ilang oras yan, then magdadagdag ka, mag-upgrade ka, hanggang sa makumpleto mo yung setup mo. Hindi yan yung one time na gastos na, boom, okay na. Walang ganun guys. Okay, disclaimer lang guys, hindi ko pinopromote ang mga parts nito guys, mga battery or inverter. Ano lang to guys, aftermarket lang lahat to guys. So, kung gusto nyo magpagawa, mag-usap tayo. Kung ayaw nyo, okay lang. Kung gusto nyo gumawa, mag-YouTube kayo guys. Marami nagtuturo din doon na paano gumawa ng sariling setup para hindi na kayo magbayad ng labor cost at mga etc. Para at least kayo mismo gagawa, kayo mismo mapapagod, kayo mismo mag-iisip, kayo lahat mag-install sa bahay ninyo, wala kayong babayaran ng labor cost, mas makakamura kayo. Okay? So hanggang dito na lang guys. Kung gusto nyo magpagawa, PM lang kayo. Walang problema yon. May ganito. Budget meal lang to kung tutusin. Baka sasabihin nyo, overprice guys. Kayo magbuo para walang overpricing. Kayo bumili ng pyesa, kayo magbuo. Para hindi kayo magbabayad ng professional fee tsaka labor cost. Okay, mas makakamura kayo. Kung sinasabi ko itong ano to ay approximately 8,000. Baka mabuo nyo lang to ng halagang 6,000. Baka ganun lang. Okay? Siyempre kasi may binabayaran kayong labor cost. Yan lang yun. Okay? So hanggang dito na lang. So, peace out sa lahat.